Oras mga kapuso, dito po sa Luzon, Quezon at buong Kapuluan, alas 4:01. Balitang balita sa Double B. Aarangkada na. Mga bago at mahalagang mga balita sa loob at labas ng bansa. Balitang balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. Balitang balita sa Double B. Ay mga kapuso, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po yung lingkod, Manny Vargas, para po sa Balitang Balita sa Double B pong araw na ito ng Martes. Ngayon po ay Mayo 5. Uy, araw po ng sweldo para sa ilang mga manggagawa. Yung iba naman nung nakalipas po na araw ng Huwebes. Napaaga kasi pista opisyal yung pong Mayo 1. Yung iba kahapon sumweldo. Ano, Kapitan Doy? Medyo delayed yung iba. Ang mahalaga po mga kapuso, abay tayo po ay patuloy na nakakatanggap ng sahod. Lalo't ang daming gastusin natin pare-pareho. Ano? At mamaya po tabayanan din natin, bago po tayo magtapos sa ating programa. Nagsisimula pa lang, tapos agad. Hindi kasi mahalaga po yun mga kapuso, kaya dapat binubuo, walang ibanan. Ay yung mga job fair natin, ang mga naghahanap po ng trabaho. Ayan, mahalaga po yan mga kapuso. So syempre, yung mga may trabaho na, yung iba naghahanap po ng karagdagan trabaho at yung iba naman po, wala pang trabaho at ang gusto nila magkaroon pa ng mga trabaho. O ito, bago magkalimutan, special non-working day po pala ngayon sa Santiago City dyan sa Isabela. Para po yan sa pagdiriwang ng kanilang cityhood anniversary. Ngayon pong araw na ito ng Martes, alinsunod sa Proclamation 1225 na inilabas po ng Malacanang. So happy fiesta sa mga taga Santiago City, Isabela. Pero ingat-ingat po dahil mainit pa rin ang lagay ng panahon. At dahil maraming mga balitaan, tara na! Balitang balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. At para sa ulan ng mga balita sa ating pong Balitang Balita sa Double B. Muli po ngayon araw ng Martes, Mayo 5. Nanguna sa ating mga headlines, sa gitna ng mainit na panahon, dalawang namumuong sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility, binabantayan ng Pag-asa. Balitang balita sa Double B. Department of Human Settlements and Urban Development, ipinag-utos ang moratorium sa pagbabayad ng housing loan sa Bicol Region. Bunsod yan ang pag-alburuto ng Bulkang Mayon. Balitang balita sa Double B. Mahigit 50,000 pamilya o halos 200,000 individual apektado na ng patuloy na aktibidad ng bulkan ayon sa DSWD. Balitang balita sa Double San B. Julian, Eastern Samar, niyanig ng magnitude 6 na lindol. Balitang balita sa Double B. Taas presyo naman sa diesel at gasolina, sasalubong sa mga motorista ngayong unang Martes ng Mayo. Pero magandang balita mga kapuso, ang presyo naman ng kerosene o gas may bawas presyo ngayong umaga. Balitang balita sa Double B. Isang magandang balita rin, pagdaan po sa subsection 3 ng CALAX o yung Cavite-Laguna Expressway, libre sa loob ng isang buwan ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Balitang balita sa Double B. Kauna-unahang sangay ng Philippine General Hospital sa labas ng Metro Manila, itatayo po sa Carmona City sa lalawigan ng Cavite. Balitang balita sa Double B. Mga kasambahay sa Zamboanga Peninsula, makatatanggap ng dagdag sahod sa Mayo 20. Balitang balita sa Double B. At committee report hinggil sa reklamong impeachment kay Vice President Sara Duterte, lusot na sa House Committee on Justice. Balitang balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. Bantay Panahon. At syempre mga kapuso, unahin natin, palagian po ang ating pong pagbabantay sa lagay ng panahon. Mga kapuso, dalawang namumuong sama ng panahon ng tinututukan ng Pag-asa na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa Pag-asa, may katamtamang tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras ang low pressure area na namataan. Mahigit 2,700 kilometro ang layo sa silangan ng northeastern Mindanao. Ang isa pang LPA na mas malapit sa kalupaan na hindi naman inaasahang magiging bagyo. Wala pa umunong epekto sa bansa ang dalawang LPA niyan. Sa ngayon, easterlies pa rin ang umiiral sa malaking bahagi ng bansa na maaring magdala ng maulap na panahon at kalat-kalat na pagulan. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan ngayong umaga sa Palawan habang maaliwalas naman ang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Pero mamayang hapon po, posible umanong makaranas ng malakas na ulan ang Bangsamoro Region at ang Sorsogen sa Mindanao. Asahan din ang mahina hanggang katamtamang ulan sa bahagi ng Eastern Samar o sa Eastern Luzon at sa bahagi po ng Visayas. Sa Metro Manila naman, mababa ang tsansa ng pagulan ngayong araw. Bantay Panahon. Balitang balita sa Double B.
Samantala mga kapuso, sa ating pong Bantay Bulkan, ipinag-utos ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ang pagpapatupad ng moratorium sa bayarin sa housing loan sa Bicol Region. Yan ay sa gitna ng patuloy na pag-albruto ng Bulkang Mayon. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, kabilang sa saklaw ng kautusan ng Pag-ibig Fund, Social Housing Finance Corporation at ang National Housing Authority. Alinsunod mo nito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na magatid ng tulong sa mga apektadong residente sa Kabikulan. Super Radio DZBB Bantay Bulkan. Patuloy na naitatala ang mabagal na paglalabas ng lava mula sa bunganga ng Bulkang Mayon sa Albay hanggang kagabi. Naitalayan eksaktong alas 11:13 ng gabi at tumagal ng 8 minuto. Sa video na inilabas ng Feebox, makikita ang pagdausdos ng matingkad na lava at uson o yung pyroclastic density currents na sinabayan din umano ng pagbagsak ng mga bato o rock falls. Ayon sa Feebox, ito na ang ika-120 magkakasunod na araw na naitatala ang effusive eruption sa bulkan. Sa ngayon ay patuloy umanong obserbahan ng Feebox ang aktibidad ng Bulkang Mayon para malaman kung kailangan ng itaas ang alerto nito. Ayon kay Dr. Teresito Bacolcol, direktor ng Feebox, mananatili pa rin sa alert level 3 ang bulkan dahil wala pang mga senyales na mag-uudyok sa kanilang itaas ito sa alert level 4. Gayunman, posible umanong palawakin na ang permanent danger zone kung lalawak din ang mga lugar sa paligid ng bulkan na apektado ng uson. Kung maalala mga kapuso, noong pong nakalipas sa Sabado ng hapon hanggang gabi ay nagkaroon nga po ng pagdausdos ng uson o yung pyroclastic density currents na umabot po ng 5 kilometro. Yan po ay halos sakop na yung 6 kilometer permanent danger zone na nakatala ngayon o siyang ipinairal ngayon ng mga otoridad. Super Radio DZBB Balitang Totoo. Mahigit 50,000 pamilya o halos 200,000 individual ang naitala na ng DSWD, Department of Social Welfare and Development, na apektado ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon sa Albay. Ayon po sa kagawaran, nasa 120 million pesos na ang kabuang halaga ng tulong na kanilang naipaabot sa mga apektadong pamilya. Pero bukod sa mga residente, hindi rin nakaligtas sa mga pananim at alagang hayop ng ilang magsasaka sa probinsya na naapektuhan ng pagbuga ng abo ng bulkan nitong weekend tulad ng bayan ng Kamalig at Daraga. Napaiyak na lang ako kasi wala kami ibang inaasahan. Nasunog lahat. Kaya wala na. Kasi siguro ang mahirap sa amin yung dyan lang kami umaasa. Tapos yung, siyempre may mga nag-aaral kaming anak na mahirap siguro sa isang tulad namin na dyan lang kumukuha ng kabuhayan. Tinig po yan ng isang magsasaka. Samantala, apektado na rin ang supply ng malinis na tubig sa ilang bahagi ng Albay, partikular na sa bayan ng Ginobatan. Dahil dito, tumulong na ang pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur at Sorsogon, gayon din ang Office of Civil Defense. May mga water filtration trucks tayo ng mga pinadala ang iba't ibang ahensya po ng mga DRRM councils. Ganon din yung mga karating na mga probinsya ay nagpadala na rin po. Tinig po yan ni Judy Castillo, tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Una nang ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtutok ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa mga naapektuhan ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Ang DOH nandun din at nagbigay sila ng mga mask para yun nga sa usok at saka sa mga fumes na lumalabas. And the first concern of course was the health concerns, and we were able to bring out the people who were in the danger area. We were able to support them with medical attention. Yan naman po ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos sa huling tala ng Albay Public Safety and Emergency Management Office. Nasa 130 barangay ang naapektuhan na ng ashfall sa naturang probinsya. Balitang balita sa Double B. Samantala mga kapuso, naramdaman sa bahagi ng Visayas maging sa Bicol Region at ilang lugar ng Mindanao ang magnitude 6 na lindol na tumama sa bayan ng San Julian, Eastern Samar kahapon. Ayon po sa Feebox, may lalim na 57 kilometro ang lindol at tektonik ang pinagmula na bulsod ng paggalaw ng Philippine Trench. Kahit sa dagat natukoy ang episentro ng lindol sa layong 18 kilometro, hilagang silangan ng bayan ng San Julian, sinabi ng Feebox na hindi kailangang maglabas ng tsunami warning. Umabot sa intensity 6 ang pinakamalakas na paginig na naitala sa San Juan at Salcedo sa Eastern Samar, habang intensity 5 naman sa mga bayan ng Canavid, Sulat at Taft. Naramdaman din po ang intensity 4 sa ilang bahagi ng Samar at Leyte provinces, gayon din sa Dinagat Islands sa Mindanao, habang naitala ang intensity 3 na lakas ng paginig sa Sorsogon sa Bicol Region.
Balitang balita sa Double B. Sa kuha naman ng video ng ilang residente, makikita ang pagalog ng mga gamit sa loob ng kanilang bahay sa Eastern Samar. Natumba at nasira din ang krus sa loob ng San Pedro Calungsod Parish Church sa bayan ng Owas. Habang nagtamo naman o sa bayan po ng Oras, habang nagtamo naman ng bitak ang ilang gusali sa bayan ng San Julian. Nagkaroon din ng bitak ang ilang kalsada sa Catbalogan City sa Samar. Nabalot ng takot ang ilang estudyante sa Tacloban City sa Leyte nang maramdaman ng paginig habang nagkaklase sa ikalimang palapag ng isang gusali. Ayon po sa Fibox, asahan ng aftershocks kasunod nga po ng nasabing lindol. Balitang balita sa Double B. Samantala mga kapuso, taas presyo sa gasolina at diesel habang rollback naman sa kerosene ang sasalubong sa mga motorista ngayong umaga. Matapos po ang 3 sunod na linggong bawas presyo, tataas ang presyo ng diesel ng 2 piso at 66 na sentimo. Kada litro po yan mamayang alas 6 ng umaga. 2 piso at 21 sentimo naman na magiging dagdag presyo sa bawat litro ng gasolina. Sa kabilang banda, bawas presyo pa rin po ang mararanasan sa mga gumagamit ng kerosene o gas kung saan ay aabot yan ng 3 pesos and 53 centavos kada litro. Sinabi naman ng Department of Energy na tumaas ng piso at 22 sentimo ang kada kilo ng liquefied petroleum gas ng ilang kumpanya na langis. Epektibo yan simula kahapon hanggang May 31. Katumbas yan ng dagdag na mahigit 13 pesos sa kada 11 kilogram na tangke. Sa kabila naman po ng anunsyo ng DOE, magpapatupad ang kumpanyang Regasco ng rollback sa LPG na 2 pesos kada kilo o katumbas po yan ng 22 pesos na bawas presyo sa kada 11 kilogram na tangke. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Samantala mga kapuso, labas muna tayo ng ating himpilan. Ay mamaya papasadahan po natin ay balitang yan dahil nako, meron pa pala yung rent tangay benta scheme. Yung uupahan yung mga sasakyan, uso kasing negosyo po yan mga kapuso. Tapos pag pinaupahan mo, merong yung umupa tatangayin, nanakawin. At ang mas malupit, maibebenta yung sasakyan mo. Kaya daw po yung mga kababayan nating bumibili ng mga second-hand sasakyan. Baka kasama po kayo sa mga biktima. Gumastos kayo sa isang sasakyan na akala nyo swerte, nabukuhan nyo ng mura. Yung pala mawawala din sa kamay ninyo kasama ang ibinayad yung pera. Abay, alamin nga po muna natin dahil meron nga daw pong ganyang klase, yung coaching na ibenta ng ganyang sistema. Abay, na-recover daw po ng mga otoridad kung saan at paano po ang buong kwento pa ng balitang yan. Magmumula kay Mark Makalalad. Markado, magandang umaga. Mani, tagumpay na nabawi ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang isang kotse na iniuugnay sa rent tangay benta scheme. Sa report ng HPG sa Kamkrame na recover ng kadang operatibang sasakyan sa Barangay Sabang, Baliwag City, Bulacan itong May 3 matapos rumesponde sa reklamong natanggap. Lumabas sa investigasyon na merentahan ng sasakyan mula April 14 hanggang April 21, 2026. Pagkatapos ito ay nawala ang kotse. Gayunman, hindi sumunod sa kasunduan ng katransaksyon sa biktima. Sa halip na ibalik ang narentahan, pinarenta pa ang kotse sa hiwalay na rental car service sa Baliwag City. Sa nasa kusadya naman ng Bulacan, HPG ang sasakyan para sa tamang disposisyon. Pinag-iingat naman nila ang publiko sa naturang scheme at pinayuhan ng mga nagpaparenta ng sasakyan na beripakahin ang pagkakalanlan ng kanilang mga katransaksyon at tiyakin ang maayos na dokumentasyon sa mga vehicle transaction. Ako sa Mark Makalalad ng GMA, Super Radio, DZBB, Balitang Totoo. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Bantay Panahon! Salamat sa iyo, Markado ha. O iingat yung mga kapuso nating bumibili po ng mga second-hand na sasakyan ha. Baka kayo po ay nabibiktima ng mga nagnanakaw na mga pinapaupahang sasakyan. Samantala po, alamin nga natin ano ang magiging damang init, heat index po na ating mararanasan ngayong araw na ito ng Martes at anong mga lugar kaya yung makapagtatala po ng matataas na heat index. Mga impormasyon pong maibabahagi ni Ginoong Alzar Aurelio, weather specialist ng Pag-asa. Alzar, magandang umaga. Good morning po sa ating lahat. Ngayong araw, asahan ang maulap na kalangitan at may chance ang kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorms sa Zamboanga Peninsula at Palawan. Samantala sa lalabing bahagi ng bansa, maganda at maliwalas ang panahon, maliban sa isolated na pag-ulan o biglang buhos ng ulan sa bandang hapon o sa gabi. Yung dalawang low pressure area, isang low pressure area na sa layong 1,000 o
o more than 1,000 kilometers east of Mindanao, maaari pumasok ito sa PAR ngayong araw. Yung pangalawang low pressure area, napakalayo pa ito, nasa layo ng more than 2,500 kilometers east ng Mindanao. Itong dalawang low pressure area sa kasalukuyan ay wala pang epekto sa bansa ngayong araw. Pero maaaring bukas, itong low pressure area na malapit sa PAR o inaasang papasok sa PAR ang makakapekto sa bansa, lalo na nasa Visayas at Mindanao. Ang ating heat index, ang inaasang heat index na mataas ay 44 degrees Celsius sa Mambusao, Capiz at Tacuban City, Pangasinan. Sa Metro Manila, 38 hanggang 39 degrees Celsius. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. Maraming salamat si Alzar Aurelio. Live and direct po yan mula sa Pag-asa. Bantay Panahon! Balitang balita sa Double B. Samantala mga kapuso, ipinatatawag ng Land Transportation Franchising Regulatory Board ang 6 na bus operators dahil sa hindi umano pagbibigay ng diskwento sa pasahe sa ilalim ng Service Contracting Program. Inilabas ng ahensya ang show cause order kasunod ng mga natanggap nilang impormasyon na paulit-ulit na hindi sumusunod ang mga konduktor sa kondisyon ng programa. Sa ilalim po ng Service Contracting Program, dapat tumanggap ng 20% discount ang lahat ng pasero habang 40% discount naman para sa mga senior, PWD at estudyante. Nagbabala ang LTFRB na magpapataw sila ng kaparusahan kung mabibigong humarap sa kanilang patawag ang 6 na bus operators sa Mayo 18. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Pinagpapaliwanag din po ng LTFRB ang 21 transport network company dahil sa pinalobo umanong bilang ng mga benepisyaryos ng fuel subsidy para sa ride-hailing sector. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, layo ng investigasyon na malaman ng discrepancy o pagkakaiba sa bilang ng TNVS beneficiaries. Gusto ring malaman ng ahensya kung intensyon ba ng mga TNC na dagdagan ang mga benepisyaryo o sadyang kapabayaan lang ito sa panig ng mga kumpanya. Nag-ugat po ang pagpalabas ng show cause order matapos matuklasan na hindi pangkaraniwan ang pagtaas ng bilang ng mga benepisyaryo mula sa TNVS. Balitang balita sa Double B. Isang buwang libre ang toll sa bagong bukas na subsection 3 ng Cavite-Laguna Expressway o CALAX. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa pagbubukas ito na magpapabilis sa biyahe mula Binyan, Laguna papuntang General Trias, Cavite sa 26 na minuto na dati ay 1 oras. Sa kabilang banda, simula ngayong araw naman ay maniningil na ng toll ang segment 3B ng Manila-Cavite Expressway C5 link na kumokonekta sa Cavitex at C5 Road sa Taguig City. Dahil dito, ang mga sasakyang daraan sa Cavitex C5 link mula Taguig patungong Sucat, Parañaque at pabalik ay magbabayad na ng 59 pesos para sa Class 1, 117 pesos para sa Class 2 at 176 pesos para naman sa Class 3. Ang mga sasakyan namang manggagaling ng Taguig at patungong Rojas Boulevard o Zapote ay mayroon na rin pong bayarin sa toll. Yan po muli mga kapuso ay sa Manila-Cavite Expressway C5 link. 97 pesos para sa Class 1, 194 pesos para sa Class 2 at 291 pesos para sa Class 3. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Inanunsyo po ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtatayo ng bagong sangay ng Philippine General Hospital sa lungsod ng Carmona sa Cavite. Gagawin umano ang groundbreaking ceremony ng nasabing ospital ngayong buwan. Sinabi rin ng Pangulo na mayroong 200-bed capacity ang bagong ospital na kauna-unahang sangay ng PGH sa labas ng Metro Manila. Ayon kay Pangulong Marcos, malaki na ang naging pagbabago sa Cavite at lumalaki na ang populasyon ng lalawigan, dahilan para mangailangan na ito ng dagdag na suporta mula sa gobyerno. Balitang balita sa Double B. Makatatanggap naman ng dagdag sweldo ang mga kasambahay sa Zamboanga Peninsula simula po yan sa Mayo 20. Yan ang inanunsyo ng National Wages and Productivity Commission matapos aprobahan ng Regional Wage Board ng 500 pesos hanggang 1,000 pesos na aumento sa buwan ng sahod ng mga domestic worker sa naturang rehiyon. Dahil dito, simula po sa Mayo 20 ay magiging 6,000 pesos na kada buwan ang sahod ng mga kasambahay na nasa first class municipalities sa chartered cities, kabilang sa lalawigan ng Sulu. 5,500 pesos naman ang matatanggap kada buwan ng iba pang mga kasambahay sa Zamboanga Peninsula mula sa dating 5,000 piso. Saklaw ng wage hike ang mga lungsod ng Dapitan, Dipolog, Isabela, Pagadian, Zamboanga at mga lalawigan ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Balitang balita sa Double B.
Naghain ng panukala si Senador Risa Ontiveros na layong itigil ang pagkapataw ng Systems Loss Charge at Value Added Tax sa buwan ng bill ng kuryente. Sa ilalim ng Senate Bill 2076 ni Ontiveros, aamyandahan ng National Internal Revenue Code para tanggalin ang Systems Loss Charge sa mga bill sa kuryente. Ayon sa mambabatas, pasakit sa publiko ang mga dagdag na sigil sa kuryente dahil hindi ito makatwiran gaya ng Systems Loss Charge na sinisingil mula sa ninakaw na kuryente. Umaasa naman si Ontiveros na lulusot ang kanyang panukala na malakian niya ang magiging tulong sa publiko. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Samantala mga kapuso, patay ang 3 pasahero. Ito po'y balita sa ibayong dagat. Patay po ang 3 pasaherong sakay ng isang Netherlands-based cruise ship dahil sa hantavirus infection. Sa ngayon ay mayroon ng 5 suspected cases ng nasabing virus ang World Health Organization. Isa sa kanila ay nasa intensive care unit sa South Africa habang 2 iba pa ang nakararanas ng sintomas ng hantavirus. Ayon po sa WHO, nakukuha ang naturang virus dahil sa ihi at dumi ng mga daga. Nagdudulot umano ito ng matinding respiratory illness o problema sa paghinga. Balitang balita sa Double B. Balita pa rin po sa ibayong dagat mga kapuso, binalaan ng Iran ang pwersa ng Amerika laban sa pagpasok sa Strait of Hormuz. Ayon sa Iran, aatakihin nila ang anumang militar lalo na ang anilay agresibong US Army kung magtatangka silang lumapit o pumasok sa naturang kipot. Sinabi ito ng Iran kasunod ng pahayag ni US President Donald Trump na tutulungan ng Amerika ang mga stranded na barko na makaraan palabas ng Strait of Hormuz. Samantala, pinagbawalan din ng Iran ang paggalaw ng mga commercial ship at oil tanker na nasa lugar nang hindi naman nakikipag-usap sa militar ng Iran. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Mga kapuso, marami pa mga balita ang ating pong papasadahan pero syempre, ilan muna mapaalala, oras po natin ay alas 4:23. Balitang Balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-dama namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1. Mga kapuso, ako po si Melo Del Prado. Salamat mga kapuso sa inyong gising at buhay na kamalayan sa mga usapin ng bayan. Magkakapuso tayo mula umaga hanggang gabi, araw-araw. Dahil dito sa Super Radio DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon. Serbisyong totoo. DZBB, Super Radio Number 1. Super Radio DZBB, balitang tama, balitang totoo. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Patuloy tayo sa ating balitaan mga kapuso muli po sa mga nag-aabang anong oras. Abay alas 4:26 na po, dito po yan sa Luzon, Quezon at buong Kapuluan. Sa mga may pasok po dyan, abay galaw-galaw na po, gising-gising na. Lalo na sa mga kinakailangan pong maglakad, magbaklay para po makatipid.
At syempre doon po sa mga kababayan natin, paalala po, mainit ang panahon, simulan po ninyo ang inyong pong mga aktibidad sa pamagitan po ng pag-inom ng tubig ha. Kinakailangan po na ating katawan yan at mamaya, pwede na po kayong magkape, magtsaa, magsalabat, magtsokolate, mga maiinit na inumin na yan. Pero pag mainit po ang panahon mga kapuso, iwasan daw po muna, sabi ng Department of Health, yung pag-inom po ng matatamis na mga inumin. Hindi raw yan po ang kinakailangan natin. Ha? Ang kailangan natin po ay tubig talaga. So mamaya, samahan nyo si Kuyang Orly Trinidad sa kanya pong pag-inom ng kape, pero ngayon tubig po muna. Sa iba pang mga balita mga kapuso, unanimous ang boto ng lahat ng 55 miyembro ng House Committee on Justice sa dumalo sa pagdinig kahapon para sa pag-aproba ng committee report hinggil sa reklamong impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Laman ng report ang findings at mga rekomendasyon kaugnay sa mga reklamo laban sa Vice Presidente. Kasabay nito, inaprubahan din ang resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment. Napatid po na 4 na Articles of Impeachment ang inaprubahan ng komite, kabilang ang pag-abuso at maling paggamit sa confidential funds, ang hindi may paliwanag na yaman ng bise, panunuhol at graft and corruption, gayon din ang pagbabanta sa buhay ng Pangulong Marcos, First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa Lunes, posibleng pagbotohan na sa plenaryo ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte, pero bago nito, daraan pa ito sa House Committee on Rules na siyang nagkalendaryo ng lahat o nagkakalendaryo ng lahat ng tinatalakay sa plenaryo. 1/3 ng mga kongresista o katumbas ng 106 na boto ang kailangan para maaprobahan ang Articles of Impeachment. If the Vice President is guilty, let the truth convict her. If she is innocent, let the process clear her. But let it be done through the light of justice, not the shadows of silence. Yan patinig ni House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro. Ayon naman kay Senate President Tito Soto, agad silang magko-convene bilang impeachment court sa sandaling iakyat na ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment. Sundin natin ang Constitution. Ganun kasimple ang usapan. Which is, sir? Which is to convene. And conduct tayo. Once we receive the articles of impeachment, we must convene as an impeachment court. That is part of our work. That is part of our job as Senate. Oo. Yan patinig ni Senate President Tito Soto. Balitang balita sa Double B. Samantala mga kapuso, 8% ang agwat ni Vice President Sara Duterte kay Naga City Mayor Leni Robredo sa pinakabagong ulat ng Bayan 2028 Presidential Preference Survey ng Pulse Asia. Sa tanong na kung ngayon gaganapin ang May 2028 election, sino kina Duterte o Robredo ang iboboto mo, 51% ang nakuha ni Duterte habang 43% ang nakuha ni Robredo. Sa pagitan naman ng Vice at ni Senador Raffy Tulfo, tabla ang naging resulta dahil pareho sila nakakuha ng 46%. Isinagawa po ang survey mula February 2027 o February 27 hanggang March 2. Mayroon itong margin of error na plus minus 3%. Ayon po sa Pulse Asia, kinomisyon ng kanilang survey ng opisina ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Sanib puwersang nagsanay naman ang puwersa ng Pilipinas, Amerika at Japan sa pag-asinta sa kunwari drone at barko ng kalaban sa Lawag City, Ilocos Norte sa nagpapatuloy na balikatan exercises ngayong taon. Sa naturang pagsasanay, nagpakawala ng HIMARS rocket ang Amerika at ginamit din ng machine guns at mga kanyon laban sa mga unmanned surface vessel at dummy targets. Habang nakatago sa mga hinukay na bunker sa buhangin ng mga sundalong Pilipino, Amerikano at Hapon. Kasabay nito, nagbibigay ng datos sa mga surveillance aircraft at drones para ipaalam kung saan tumatama ang mga bala at idetalye ang lokasyon ng mga kunwaring kalaban. We are simulating an exercise that will not only deal with internal concerns or internal combat. Of course, it anticipates anticipation of any force that might come from the shore, but not. And I would like to emphasize that it is not directed towards any particular country. In our modernization of our militaries, we look to modernize our capabilities with unmanned systems, not only in the air, but also in the sea. Yan tinig ni Major General Aristotel Gonzales, Commanding General ng AFP Northern Luzon Command, at Major General James Bartolomis, Commander ng US Army 25th Infantry
Division. Super Radio DZBB, Balitang Totoo. Mga balita naman po sa mga lalawigan mga kapuso, pinayagan na ang partial operation sa Binaliw Landfill sa Cebu City na gumuho nitong Enero na ikinasawi ng mahigit 30 individual. Yan ang kinumpirma ng Environmental Management Bureau Central Visayas ng DENR. Ibig sabihin, maaari nang magamit ang mahigit 2,000 square meters ng landfill na matatapunan ng hanggang 20,000 metric tons ng basura. Ayon sa EMB7, nagsagawa ang ahensya ng rehabilitasyon at mitigating measures matapos nga po ang trahedya. May mga binago rin umano sa Environmental Compliance Certificate ng operator ng landfill, partikular na sa pagpapatibay ng mga istruktura. Sa kabila nito, sinabi naman ng pamahalang lokal ng Cebu City na hindi muna sila magdadala ng basura sa Binaliw at pubuo muna ang pamahalaang panglungsod ng Waste Crisis Task Force bilang batayan sa pamamahala sa pagtatapon ng basura doon. Ang Mandawi City Local Government naman na nakakontrata ring magtapon sa Binaliw Landfill, humihingi rin ng paglilinaw mula sa operator nito tungkol sa pagbabalik operasyon. Wala pang pahayag sa ngayon ang naturang operator na Prime Integrated Waste Solution. Balitang balita sa Double B. Muli po mga kapuso, ingat-ingat po sa mga kababayan natin nasa mga lansangan, mula po sa mga naglalakad, mga tumatawid, gayon din po sa mga kababayan natin na mga nagmamaneho po ng mga sasakyan. Nasawi ang isang 23 anyos na graduating student matapos mabangga ng truck habang nagmamaneho ng motosiklo sa Ordoneta City, Pangasinan. Batay po sa investigasyon, matuli ng truck kaya't nakaladkad at po mailalim ang motosiklo dahilan para pasintabi po sa mga kumakain. Mahati ang katawan ng biktima. Sa gitna naman ng aksidente, nagliyab ang truck at motosiklo na agad namang respondihan ng mga bumbero. Ligtas ang driver at pahinante ng truck. Ayon sa pulisya, nangako na ng tulong sa mga biktima ang tsuper ng truck. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Patay ang isang 8 taong gulang habang 14 na iba pa ang sugatan sa banggaan ng 2 pampaserong bus sa Malungon, Sarangani. Sinubukan pang dalhin sa pagamutan ng batang lalaki na sakay ng binanggang bus pero idineklara siyang dead on arrival. Ligtas naman ang lahat ng pasero ng bumanggang bus. Ayon sa pulisya, speeding ang sanhi ng aksidente. Hawak na ng otoridad ang 2 bus driver na wala pang pahayag sa ngayon. Balitang Balita sa Double B. Binulabog ng hinihinalang putok ng baril ang isang laro ng basketball sa barangay Helicon Weste sa New Lucena, Iloilo. Sa kuha ng video, makikita po ang pagkatalo ng magkalabang koponan ng biglang malingaw-ngaw ang malakas na pagputok. Maya-maya lamang makikita ang isang lalaking nakasombrero na dumaan sa harap ng video habang may hawak na baril. Ang naturang lalaki umano ang punong barangay sa lugar na itinuturo ring nagpaputok ng baril. Itinanggi naman ng opisyal na siya nga ang nagpaputok ng baril. Paliwanag niya, naglabas lamang siya ng baril matapos makarinig ng malakas na putok. Kompleto sa dokumento ang baril ng punong barangay pero sasampahan pa rin siya ng reklamo dahil sa paglabag sa permit to carry firearms. Wala namang nasaktan o nasawi sa nasabing insidente. Balitang Balita sa Double B. At bago tayo mag-break mga kapuso, isa pong tinatawag na organic encounter sa mga dolphin ang sumalubong sa pag-uwi ng mga tauhan ng Municipal Tourism Office ng Kasiguran, Aurora. Anila, hindi bababa sa 10 dolphin ang tila gumabay sa kanilang biyahe. At dahil nga po sa kakaibang karanasan, sulit umano ang pagod nila sa pagpapalaot. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Mga kapuso, marami pa mga balita ang ating pong papasadahan pero syempre ilan munang mapaalala. Oras po natin ay alas 4:35. Balitang Balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Super Radio #1 DZBB, Balitang Totoo. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Sa ika-8 pagkakataon, kinilala ang Super Radio DZBB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stallion Media Awards ng Trinity University of Asia. Muling pagkilala ito sa mahalagang papel ng Super Radio DZBB sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko, sa mga estudyante, alumni at mga guro ng Trinity University of Asia. Maraming salamat po sa karangalang ito. Mga kapuso, alay namin ito sa inyo.
Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-dama namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. DZBB Super Radio number 1. DZBB, balitang tama, balitang totoo. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Super Radio DZBB Flash Report. Pantay Kalsada. Ay mga kapuso, ingat-ingat po sa pagmamaneho ha. Meron pong naganap na insidente sa bahagi ng EDSA Santolan. Alamin natin kung ano po ang nasangkot dyan at ano ang naging epekto ng insidente na yan. Sa pag-ulat po ni Mark Makalalad Mercado. Mani, isang refrigerated van ang bumangga sa mga concrete barrier. Ngayon lamang ito, pasado alas 4 ng madaling araw. Ito ay sa EDSA Santolan, northbound. Eksaktong area ay tapat lamang ito ng Camp Crame. Ayan, at pagkalabas mo nung EDSA Santolan Bus Carousel Station, dito mismo sa area na yan, ang kwento sa atin ng driver ay may nakasabayan siyang sasakyan at ito ay pumreno, pero sa kasamang palad hindi kumagat yung preno niya dahilan para maibangga niya sa mga concrete barrier. Itong kanyang minamanehong truck na ayon sa kanya ay may dalang cake galing siya ng Laguna at papunta sana ng Bulacan. Ito, lapitan ko lamang. Sir, anong nangyari sir? Pwede pakikwento lang sa akin. Ano lang sir, may nakasabay kasi akong dalawang truck. Bali magmiminor sana ako, umapak ako ng preno. May nakakalso doon sa preno namin. Nandito kasi lahat yung aming mga spare na sapatos, tsaka yung kalso namin. Hindi ko malaman kung ano yung pumalsa doon sa preno namin Kaya hindi kumagat yung preno kung matigas, hindi kumagat. Ay kaya sir, wala namang hindi ka naman nasaktan? Wala naman po, wala naman. Okay. Sir, maraming salamat. Manny. Mark, ligawin lang namin saan eksaktong lugar dyan sa EDSA Santolan? Southbound, northbound? EDSA Santolan, northbound, Manny. Oo, tama. Galing ng Laguna siya, papunta ng Bulacan. Tapat yan ng, basically, tapat yan ng Campo Aguinaldo na? Camp Crame, tapat ng gate 1 ng Camp Crame sa kabilang linya. Kabilang linya. Oo. At ito ay, ang kasunod na nito, yung Pakubaw na sana, paakyat siya So dito bumangga dun sa mismong Center Island, yung may concrete barrier, yung separator dito sa EDSA Santolan area pa ito, Manny. Oo. So, sir, Bulacan, pabulacan dapat, Oo, Manny, ito. Wala pa kasing mga tauhan dito ng MMDA, Siguro maganda marespondihan na ito kung nakikinig sa atin yung mga taga-MMDA dahil kakapangyari lamang nung insidente dito sa EDSA Santolan. Ngayon nakikita ko nakakalat pa yung concrete barrier at nasa halos 2 linya yung okupado dito dahil nakikita ko yung mga nakakalat na bahagi, yung mga bitak nitong concrete barrier nandito pa. Kaya yung mga motorista iniiwasan nila itong bahagi na ito. Pero magkagayon man, Manny, hindi pa ito nagdudulot ng trapiko, dahil madaling araw pa. Wala pero na epekto yan sa Mark? Kapag marami ng mga sasakyan, traffic na talaga yung aabutin dito. Kaya walang epekto yan, Mark, sa sa bus, sa EDSA Carousel? Hindi naman apektado, Manny. Oo, kasi yun talaga binabantayan natin, Kasi isang linya lang yun, Oo. Tama. Ito ba ay nadadaanan pa naman? Oo. Kasi ito yung nasa gitna, Manny. Ako si Mark Makalalad ng GMA Super Radio DZBB, balitang totoo.
Bantay Kalsada. Super Radio DZWB Flash Report. Balitang balita sa Double B. Ay, ingat-ingat muli mga kapuso ha. Nako, ayan, nakatutok ang bilis sa mga balitaan ni Marcado. Teka, magandang umaga muna sa mga kapuso natin. Si Janet Calyanta mula sa Agoo, La Union. Good morning mula po sa pamilya Calyanta. Maraming salamat ha. Mang Romeo, magandang umaga rin kay Ma'am Antonina. Sabi niya always drink water mga kapuso. Ayan ha, si Marjan Dominic. Uy, good morning, good morning. Sa mga kapuso natin, siyempre pa, si Aling Anselma Gonzalez, magandang umaga. Si Boy Marcelo, magandang umaga rin. Si Edna de la Cruz, happy 38th birthday. Kay Gia Marie Festejo ng Taguig. Uncle Nestor, good morning sa iyo. Kay Lauro Andalio sa Nueva Ecija. Good morning po sa inyo dyan at maraming salamat. Ako, maaga pa lang daw, mainit na dyan sa Nueva Ecija. Si Mang Armando Jr. Del Valle mula sa Bacoor, Cavite. Magandang umaga po at maraming salamat. Si Joven Nilyama sa Noveleta, Cavite. Si Atin Norma Garcia, good morning. Mauro Jun Violeta Zambrano, magandang umaga rin po. Kay sino pa ba? Si Mang Jaime Santos, good morning din. Ayan. Si Jerry Manalo, magandang umaga rin po sa inyo at sa iba pang mga kapuso natin. Si Reggie Soriano, yung mga biyahero po na P2P sa Clark Taraynoma. Ay, nakikinig sila. Maraming salamat po ha. Ingat-ingat sa mga kapuso natin. Wala tayong tigil sa pagpapaalala po ng pag-iingat dahil napakahalaga po ng buhay. Sa totoo lang. Syempre, alam naman natin yan. At happy birthday sa kanya raw pong mahal na si Michelle Solidario, sabi ni Roberto Solidarios. Ayan mga kapuso. Si Ray Pasukin din nagpapabati rin ng happy 26th birthday sa kanya anak na si Jessa Pasukin. Uy, ang dami nagdiriwan ng kaarawan ngayong araw na ito. Mabubusog po kaya kami? O ka mga kapuso, eto. Balitang balita sa Double B. Nako, pinaganda lang ni Kapitan Doy yung ating pong background music kanina. Pero sa ngayon, talaga namang mapapaaray na ko tayo. Sa totoo lang, medyo naimilan tayo ng konti dahil sa napakalaki po nung naranasan nating pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo naman nakalipas na mga linggo. Pagkatapos medyo nagkaroon ng maganda-gandang rollback. Kaya yung iba, medyo parang hindi pa ramdam, hindi pa pansin. Yung pong pagtataas ngayong araw na ito ng 2 pesos and 21 centavos sa bawat litro ng gasolina. At 2 pesos and 66 centavos naman po sa kada litro po ng diesel. Medyo na-immune. Sa totoo lang, sa ordinaryong panahon ng Kapitan Doy, mga kapuso, pag ganyang kataas ang narinig nyo, matindi ng reklamo ng mga kababayan natin yan kasi nga naman ang sakit talaga sa bulsa niyan. Pero sana po bumaba pa ang presyo ng produktong petrolyo. Tumigil na yung problemang ginawa po ng Amerika. Bakit? Kasi po dati mga kapuso, ito lang po yung background. Dati, yung Strait of Hormuz na yan, nakakalabas-pasok po ang iba't ibang mga bansa. Yung mga barkong pandigma nila, walang magawa ang Iran. Ngayon, kita nyo, dahil sa nangyari, walang magawa yung Amerika para pigilan po yung mga pag-atake ng Iran sa iba't ibang mga bansa sa gitang silangan. Anong sabi ng Iran? Huwag kayong papasok dito. Yan ha. At huwag kayong, itong mga barko na sibilyan, hindi kayo pwedeng gumalaw nang walang paalam sa amin. Dati hindi ganoon ang sitwasyon. Dati nakakagalaw pa po ng kahit papano malaya at nakakapakialam pa ang Amerika. Ngayon nagbago sitwasyon. Ayan ha. Sana man po ay bumaba pa ang presyo ng produktong petrolyo, mga kapuso. Balitang balita sa Double B. O ito mga kapuso, kahit pa paano po magandang balita pa rin ito ha. Dahil yung bagong bukas sa Subsection 3 ng Cavite Laguna Expressway o yung CALAX ay 1 buwan pong libre sa pagbabayad sa toll. Ayan po yung mga babiyahe mula Binyan, Laguna papunta ng Jal Trias sa Cavite at pabalik. Kung saan po dati 1 oras ang biyahe ninyo, ngayon 26 minutes na lang. So malaking bagay po yan. Ganun man mga kapuso, paalala rin po may bayad na yung pong Manila-Cavite Expressway C5 link na kumukonekta po sa Cavitex at C5 Road sa Taguig City simula po ngayong araw. So sa mga nagtatanong, bakit may bayad na? Kasi po 1 buwang palugit lang po na walang bayad mula po ng buksan ang siya pong ibinigay ng pamahalaan para sa mga daraan at dumaraan po sa bahagi ng Manila-Cavite Expressway C5 link. Sabi nasa 9,000 raw po ng mga sasakyan ang dumaraan dyan kada araw. Balitang balita sa Double B. O
O ito mga kapuso, sana nga po matupad. Kasi naman ang masakit dito, Kapitan Andoy, parang nakakainsulto nga naman, ano? Nakakainsulto, nakakainis, para tayong sinasampal. Matagal naman ang ginagawa sa atin yun, pero at least nakaramdam na tayo pare-pareho at may mga nagising na. Ano ba yung kinagising natin pare-pareho? Yung pong tayo ang nagbabayad ng systems loss. Yung mga nawawala pong kuryente ng mga power distributor tulad po ng Meralco. Magbabayad ka ng bill mo. Pag hindi ka nagbayad, Kapitan Andoy, mapuputulan ka ng kuryente. At magbabayad ka ng reconnection fee. Pero ang masakit doon, ikaw rin ang nagbabayad ng kuryenteng ninanakaw sa kanila. Wala silang magawa, hindi nila mapigilan, hindi sila matulungan ng gobyerno para pigilan po ang pagnanakaw ng kuryente. Kaya po ang sumasagot, yung mga nagbabayad sa kuryente. Di ba? Nakakaasar. Ikaw na nga ang nagogoyo. Yan ha. Nagbabayad ka, kasama yan sa binabudgetan mo araw-araw at buwan-buwan. Pagkatapos, pag ikaw ang hindi nakapagbayad, mapuputulan ka. Magbabayad ka pa ng reconnection fee. Tas ang masakit doon, kasama sa ipagbabayad mo ng kuryente, yung mga hindi nagbabayad ng kuryente. Yung mga nagnanakaw. At masakit pa dyan ng Kapitan Andoy. Diba? Sabi nga ng Bureau of Fire Protection, isa po sa pangunahing pinagmumula ng sunog ay mga jumper o illegal connection ng kuryente. So ang masakit ganun. Dahil sa mga jumper na yan, nagkaroon ng sunog sa lugar ninyo. At pati kayo nadamay na sunugan kayo. Pero kayo ang nagbabayad ng kuryente nila. At diba ang laking perwisyo? Kaya po mga kapuso, sana nga po maisabatas ito, Senate Bill 2076, para po ipagbawal na, tanggalin na ang pagbabayad ng systems loss ng mga ordinaryo pong consumer. Grabe. Parang ang sistema nito, Kapitan Andoy, yung mga bata, na yung sa Las Piñas, diba yung sinasabing ng hold up sa jeepney? Matagal na raw pong nangyayari yun. Tapos ang nangyayari, parang ang pinagalitan pa yung nagsumbong na bakit kasi kayo nag-ingay. Diba? Parang ganun po ang katumbas niyan mga kapuso. Lungkot, ano? Super Radio DZBB. Balitang totoo. May dahilan naman po tayo talaga para magreklamo mga kapuso. Bakit? Kasi nga naman po ang laki ng gastusin natin. Kahit pa paano po yung presyo po ng bigas, yung presyo daw po ng lokal na bigas medyo bumaba sa ilan po mga pamilihan tulad po sa Pasig Mega Market na nasa 45 hanggang 48 pesos po ang kada kilo. Depende po sa kalidad. At least may 45 na ulit. Sana nga po bumaba yan nang hindi naman nalulugi ang ating mga magsasaka. Pero eto po yun, yung mga gulay, nagkaroon na po ng paggalaw pa itaas. Halimbawa na lamang po, yung bell pepper na kulay pula, nasa 450 pesos po yan mula sa dating 120 pesos. Grabe naman ang itinaas. Yung Baguio beans, ngayon po ay nasa 200 pesos, na tumaas po yan ng nasa 40 pesos hanggang 40 pesos po ang kada kilo. Yung patatas po na dating 120 pesos, ngayon po ay 160 pesos na. Gayun din po yung iba pang mga produkto kahit daw po yung karning baboy. Kahapon ang sigurado ko mga kapuso yung isda. Hanggang 100 piso po ang itanaas ng kada kilo niyan yung mga isdang alat. Yung galing po ng dagat. So anong gagawin na ng mga mamimili nito? Anong gagawin na ng ordinaryong mga kababayan natin? Ang daming gastusin. Pero ang sweldo, nako, katiting kung meron mang pagtataas. Kasi nga naman yung mga negosyante, ayaw mabawasan ang kanilang kita. Diba, nakakalungkot, marami po sa atin nagtitiis sa pagsisiksikan sa pagsakay sa MRT, LRT, sa EDSA Carousel, at iba pang pampublikong transportasyon. Tapos habang ikaw naman, pag naglalakad ka sa ilang bahagi po, sa ilang lugar, ito sa Quezon City halimbawa, kalagitnaan, Kapitan Andoy, nung pagsirit po sa presyo ng produktong petrolyo, akalain mo nakakita kami ng mga hyper at supercars dito. Makikita mo, umagala, ay grabe. Kakalungkot, ano? Yung flexing ng kayamanan ng ilan habang marami sa ating mga kababayan ay talagang pong hirap ang pinagdaraanan.
Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Samantala mga kapuso, nako, bakit kaya ano nangyari dito? Yan po sa lalawigan ng Cavite, meron daw pong lalaki patay sa insidente ng pamaril. Alamin natin ang detalye magmumula kay Bam Alegre ng GMA News. Bam! Manny, good morning. Ito sa may GMA sa General Mariano Alvarez, Cavite nangyari. Ito ay nangyari nung Sunday ng hapon. Bali nakunan sa CCTV footage yung mismong suspect na naglalakad papunta dun sa kanyang target. At yung next na nakunan ng CCTV footage na nagtatakbo na yung isang lalaki at papunta ron sa kanyang sa kasamahan na kasabwat na motorsiklo na getaway vehicle. Yung moment na yon sa CCTV footage, yung pala yung instance nung isinagawa ng pamamaril ng isang lalaki dito sa Barangay de las Alas sa GMA Cavite. Dead on spot yung lalaki na nagtamo ng multiple gunshot wounds sa gawing ulo. Sa investigasyon ng pulisya ay natunton nila yung getaway vehicle na iniwan sa isang gasolinahan matapos yung backtracking ng mga CCTV footage. Pero patuloy pa rin yung manhunt operation para dun sa riding in tandem na nagsagawa nitong krimen. Sa kanilang additional background check din, yung biktima ay kakalaya lamang ng kulungan na 2 months pa lang siyang malaya matapos siyang makulong ng 3 taon dahil sa isang drug-related case na kanila namang inilaban daw ayon sa kanyang kaanak at napatunayang hindi siya guilty sa kasong ito. So yun nga, naghihinagpis ang kanyang kaanak sa nangyaring krimen at humihiling sila ng hustisya at patuloy pa rin ang investigasyon sa ngayon. Si Bam Alegre ng GMA News nagbabalita para sa DCWB Balitang Totoo. Balik sa'yo, man. Maraming salamat, Bam Alegre. Balitang balita sa Double B. Ay, muli po, magandang umaga sa mga kapuso natin. Kapitan Nandoy, pasilip lang ako ilang mga mensahe ng mga kapuso natin dyan. Si Lolo Mario Calderon ng San Manuel, Quezon, Nueva Ecija. Magandang umaga po sa inyo. Ingat-ingat ha. May mga nagme-message sa atin dyan sa Nueva Ecija. Ngayon pa lang daw ang init na. Yes, ingat-ingat sa mga kapuso natin. Nako mga kapuso, ito po may panawagan ng mga otoridad. Sana naman po kahit paano medyo tumugon tayo. Ang sarap sanang maglubog-lubog sa tubig, Yung magbukas ka ng gripo tapos padadaluyin mo lamang siya para maibsan ang iyong nararamdamang init. Pero kasi po ang problema, malapit nang bubagsak sa minimum operating level ang antas po ng tubig sa Angat Dam na siya pong pangunahin na pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila at mga karatig lalawigan. Bakit pangunahin po? Kasi kumukuha rin tayo ng supply dyan po sa lawa ng Laguna. Kaya't napakalaga pong panatilihing malinis yan. Sa pinakuling datos po lang wala sa Pag-asa Hydrometeorology Division na itala po sa 182.54 meters. Ang water level sa Angat Dam malapit na po yan sa 180 meters na minimum operating level. Ayon po kay Dr. Sevilla David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board, mas mabilis nga raw po ang pagbaba ng antas sa tubig sa Angat Dam ngayong taon dahil sa malakas na konsumo ng tubig at kakaunting ulan. Kung magpapatuloy po na bumaba po yung mga dams, particular po ng Angat Dam, baka magkaroon po ng adjustment o regulasyon po sa tubig, alokasyon ng tubig na para po sa irigasyon. Kasi nga po, lalo pa, pag mababa sa 180 meters, ay mas binibigyan natin ng prioridad po yung water supply po sa Metro Manila. Alright. At hindi po ako nagsabi nito, si Dr. David po ang nagsabi. Dapat maging responsable tayo, maging matalino tayo sa paggamit po ng ating tubig. Kung medyo mas responsable tayo at nagre-recycle po tayo at nagre-reduce po ng mga tubig natin, malamang bababa po yung pangailangan. At yung mga tagas po sa makabayan, ayan po kahit nakikita natin ay mga patak-patak lang yan, pagpatuloy pong tumatagas yan, malaki rin po ang nawawala. Muli po ang tinig ni Dr. Sevilla David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board o NWRB, mga kapuso. Sana po tulong-tulong tayo. Napakahirap yung pumipila tayo sa pagsalok po ng tubig dahil sa wala nang tumutulo sa ating mga gripo. Balitang balita sa Double B. Mga kapuso, ito malungkot na balita. Ay hindi pa po tapos na yung Fire Prevention Month pero may mga insidente pa rin po ng sunog. Kaya ingat-ingat tayo lalo ngayon ang init po ng panahon. Ang malungkot dyan, meron pa pong mga namatay dahil po sa sunog. Sa bahagi naman po ito ng San Mateo Rizal, naroroon si EJ Gomez ng GMA News. EJ, ano nangyari?
Mani, ito nga, isang sunog ang sumiklab sa Barangay Malanday, San Mateo, Rizal, pasado alas 11 ng umaga kahapon. Ayon sa BFP, pahirapan ang pag-apula ng apoy dahil masisikip ang daan sa apektadong compound. Mabilis na natupok ang apoy ang 6 na bahay ayon sa barangay. Sinubukan pa raw nilang apulahin ang apoy gamit ang fire extinguisher pero di na kinaya. Damay rin daw sa sunog ang ilang kawad ng kuryente. 2 babaeng magkapatid na edad 7 at 11 ang naitalang nasawi. Kwento ng kanilang kaanak na trap na lang ang magkapatid dahil mabilis na kumalat ang apoy sa kanilang bahay. Ayon sa BFP, natagpuan daw ang mga biktima sa second floor ng kanilang bahay. Aabot sa 10 pamilya o mahigit 50 individual ang apektado. Ayon pa sa BFP, mahigit 400,000 piso ang halaga ng pinsala. Patuloy naman ang investigasyon ng BFP sa sunog na naapula kahapon ng tanghali. Ako po si EJ Gomez ng GMA News, nag-uulat para sa GMA Super Radio DZBB, Balitang Totoo. Super Radio DZBB, Balitang Totoo. Okay, sa mga kababayan po natin naghahanap po ng trabaho ha. Dito po sa Quezon City simula 8 a.m. sa Quezon City Hall Civic Center. Sayang naman yung pagkakataon at sa Kamiling Tarlac. Simula rin po alas 8 ng umaga sa Kamiling Sports Complex. Mahigit po 20 kumpanya, 20 companies. Ang kalahok po dyan sa gaganapin na job fair. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Dyaryo! Dyaryo kayo dyan! Dyaryo! Dyaryo sa radyo sa Double B. Balitang balita. At mga kapuso, dito po sa ating Dyaryo sa Radyo, mga headlines, mga balita po niyan. Updated sa Super Radio 2026. Ngayon pong araw na ito ng Martes, Mayo 5. Pare-pareho po ang banner story ng Philippine Star, Manila Bulletin, Philippine Daily Inquirer. Kasama na ang Filipino Star ngayon. Mga miyembro ng House Committee on Justice bumotong pabor sa committee report kaugnay ng kinakaharap na reklamong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito, raratsyada na ito sa botohan sa plenaryo na posible umanong mangyari sa Lunes. If the Vice President is guilty, let the truth convict her. If she is innocent, let the process clear her. But let it be done through the light of justice, not the shadows of silence. Declares the motion unanimously approved. Iyan po ang tinig ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro. Dyaryo sa radyo. Sa abante naman, Vice President Sara Duterte at Senador Raffy Tulfo tabla kung isasagawa ngayon ang 2028 presidential elections. Batayan sa survey ng Pulse Asia noong February 27 hanggang March 2 kung saan kapwa nakakuha ng score na 46% sina Duterte at Tulfo. Dyaryo sa radyo. Paalala po sa supply ng tubig mga kapuso, line maintenance at repair activities po ng Maynilad 11 p.m. hanggang 5 a.m. bukas dito sa Quezon City. Barangay Bahay Toro at Tandang Sora po ang apektado. Sa Manila Water naman 10 p.m. hanggang 4 a.m. sa Marikina Heights, ang Barangay Marikina Heights o sa Marikina City po. Bahagi po ng Barangay Marikina Heights ang apektado. Sa Antipolo City naman sa Rizal, Barangay San Jose at Mayamot. Sa Baras Rizal, Barangay Pinugay. At sa mga sako pa rin po ng Manila Water dito sa Quezon City, Barangay Teachers Village East, West, UP Campus, San Vicente at Old Capitol Site. Parehong oras, 10 p.m. hanggang 4 a.m. bukas. Dyaryo sa radyo. Okay mga kapuso, susunod na si Kuyang Orly Trinidad. Kasama po ang kanyang napakasarap na kape. Siya po ang susunod na mga kapuso. At tandaan, dito po sa DZBB, walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. At ngayon, serbisyong totoo. Ako po yung lingkod, Manny Vargas. Maraming salamat. 4:59 na. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. DZBB Super Radio #1. DZBB, Balitang Totoo.